Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Man at sa ating YouTube channel. Mega shoutout po sa ating mga lahat ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world at sa ating mga ka-action man, mga kakamping. So ito po mga ka-action, mga kakamping ko, matindi na naman po, no? Mula sa mga malalaking grupo, nag-create naman sila sa maliliit na grupo at pumupunta po ito o nag-i-stay sa mga condo or apartment ho mga ka-action. So alam naman po natin na may deadline na po ito ang pagpapasara ng Pogo hanggang December na lang po nitong taon. Okay? So ito naman po ang kanilang strategy, pero hindi ho sila lumusot sa NBI mga ka-action, mga kakamping. Nagbumubuo po sila ng mga maliliit na grupo at tumitira sila sa mga kondo or apartment para ipagpatuloy ang kanilang mga illegal na gawain tulad ng mga pang-i-scam ho mga ka-action. So eto po, panoorin po natin itong video ito. Courtesy po sa UNTV. Please allow me to use for informative purposes only. Maraming salamat po. Yung malalaking Pogo, nag-group sila into a smaller group. Ayan na nga, nag-o-occupy ng residential unit, apartment, no? Para hindi mahalata na Pogo na. Bumuo na ng maliliit na grupo ang mga illegal na Pogo at nagpupunta na sa mga residential area gaya ng mga apartment at condo unit para ipagpatuloy ang kanilang scamming activity. Ito ang lumabas sa obserbasyon ng National Bureau of Investigation o NBI. Base ito sa kanilang natuklasan sa niraid scam hub sa Mascardo Street, Tejeros, Makati City nitong Biyernes. Ayon sa NBI, Enero pa ngayong taon napansin na nila na may kahina-hinalang aktibidad sa gusali kaya isinailalim na ito sa surveillance operation. Na-notice namin na itong building na to, despite kami dumarating ng mga sasakyan, walang binababang tao. And then wala rin yung usual activity sa building. Kung mapapansin natin na apartment yan, usually meron yung mga deliveries from Grab, deliveries from Lazada. Pero hindi dito nangyayari sa building na ito. Dahil lang mga tao nakatira dito, stay in, at the same time din na rin sila kumakain, din na sila dulog. Sa bisa ng warrant to search, seize and examine computer data, sinalakay ito ng NBI Cybercrime Division kasama ang lokal na pulis ng Makati. Nahuli ang 17 foreign national na kinabibilangan ng 15 Chinese, isang Taiwanese at isang Malaysian na sinasabing supervisor ng grupo. We were able to intercept some communication involving money muling activities at the same time social engineering scheme under the APASA. So, when we tried to verify it and validate it, we saw na indeed they are engaged in such illicit activities, and so we deemed it proper na mag-apply ng WSSACD. Modus ng grupo ay love scam. Bumibili sila ng mga impormasyon galing sa data breach na ibinebenta naman sa mga private forum, dark web, kung saan sila kukuha ng target. Purpose niya kung bakit for sale, kasi ito ho yung pinaprocess nila in terms of finding their targeted victims. So halimbawa, kung nakakuha sila ng pool ng informations, magkakontak sila ngayon ng background investigations kung sino yung target nila. And then at the same time, pag nakita nila yung pattern, yung character, yung hobby, yung daily activities, at the same time kung ano yung longings ng kanilang victims, i-engage ngayon nila through social engineering. Nakumpiska ng mga otoridad ang kanilang ginagamit sa scamming activities gaya ng mga desktop, laptop at mga cellphone. Nahaharap sa kasong paglabag sa RA 12010 o Anti-Financial Account Scamming Act at RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 ang mga sospek na sinasabing sangkot sa malawakang online scamming activities. Wala ring mga dokumento ang mga dayuhan. Ang katwiran nila, isinuko na ang kanilang mga papeles sa Bureau of Immigration para sa voluntary downgrading. Nakikipag-ugnayan na ang NBI sa BI para sa mas malalim na investigasyon sa nahuling mga sospek. Sa nalalapit na deadline na ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para tuluyang matigil ang operasyon ng mga Pogo sa bansa,
Lalo pang pinaiigting ng NBI ang kanilang monitoring para masugpo ang mga miyembro ng mga pogo na ito na bumuo ng maliliit na grupo. So, yan po mga ka-action, mga kakamping ka. Ito yung naalala ko po na nag-suggest sa isang hearing si Loren Legarda. Oo, si Senator Loren Legarda. Na baka bantayan po ito ng maayos kahit nga po si Senadora Risa is agree po sa sinabi o sinuggest ni Senator Loren Legarda. Baka daw gumawa ito ng mga kung ano-ano para ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. So naging totoo nga po at maraming salamat naman sa ating mga NBI na alerto po sila at mahigpit ang kanilang pagbabantay. Kaya congratulations po sa inyo sa mga NBI, lalong-lalo na sa direktora. Diba? O, magkatotoo nga po ang sinasabi ni Loren Legarda na baka gumawa ng mga kung ano-ano. O, ito na ha. Dito po, mga ka-action, mga kakamping, tayo nagtatanong lamang. Wala bang sapat na pananagutan ang mga kondo or mga apartment na kung saan doon sila umuupa? Kasi dapat kailangan may monitoring ho, 'di ba? May monitoring po sa kanilang mga pinapaupahan ng mga kondo or apartment, i-check nila kung anong klaseng mga tao ito at siyempre mababahala sila bakit dumadami ang tao na pumapasok sa isang unit. 'Di ba? Dapat doon magkakaroon na sila ng monitoring, 'di ba? Tanong lang ho natin, wala ba sila ditong pananagutan? Well, tayo hindi naman tayo expert dito. So, aabang na lang ho tayo kung may magiging sanction po ba sila dito, 'di ba? Kasi dapat bilang ikaw ay may-ari o halimbawa kung ako ay may paupahan, siyempre mo-monitoring ko kung anong ginagawa ng aking mga boarders, halimbawa, 'di ba? Kasi pananagutan mo rin 'yun eh. Para bang kasama ka din sa investigasyon, para bang sabihin agad sa iyo na, paupahan mo 'yan, di mo na monitor na ito na pala ang ginagawa diyan sa loob, 'di ba? O dapat may pag-monitor din dapat diyan, mga ka-action, mga kakamping. Grabe itong ginagawa nila, mga ka-action, mga kakamping, mga walang hiya na talaga 'to. Kahit na patuloy pa rin ang investigation dito sa mga pogo na to, pero grabe no, gumagawa naman sila ng modus para ipagpatuloy ang kanilang pang-i-scam. Biruin mo yan, uupa sa mga apartment, uupa sa mga condo, diba? Pero at least hindi sila nagtagumpay. I think, mga ka-action, dahil dito sa na-discovery at nahuli nga po ito, siyempre sa ibang lugar yata mayroon naman nito, di ba? Hindi lang ito dito sa Metro Manila, baka maging sa probinsya naman ganito naman ang kanilang mga strategy. So pasalamat po tayo na always nakamonitor ang NBI at ang PAOK, mga ka-action, mga kakamping, no? So sana mabantayan nyo po ng maigi ito, mabuhay po kayo at kayo po ay nagtatrabaho para mabantayan itong malaking pogo na ito na kung saan nagdala ng mga karumal-dumal na mga krimen dito sa Pilipinas at nagdala ng kahihiyan dito sa Pilipinas. Kaya salamat po sa maigting yung pagbabantay at sana sa by November mawala na po lahat ito. Okay? At sana naman bigyan nyo po ng mabigat na parusa yung mga yan dahil hindi na ho natututo, dahil hindi ho sila natatakot dito sa Pilipinas. Biruin nyo ha, kahit nasa pagsalakay na ng mga pinapasara na, pero pilit pa rin sila umuupirit dito sa abot nila ng makakaya nila. Di ba? Kasi kung may takot yan, titigil na yan. Ibig sabihin, walang katakot-takot yan, mga ka-action, mga kakamping. Lalong-lalo na kung sino yung boss-bossa nila dyan. Di ba? So, yun po, mga ka-action, gin-share ko lang po sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.